Hello guys! Welcome back again dito sa G&G DIY Station, and for today's video ay itutuloy natin yung panibagong episode sa aking hybrid solar setup. So ngayon ay nandito ako sa rooftop at napakainit, tirik na tirik yung araw. So ngayon po ay i-assemble at ikakabit ko na tong yung mga PV railings doon sa bubong. At pagkatapos ay isusunod ko ng ikabit itong mga solar panel. So without further ado, simulan na natin.
Ito guys yung ginamit ko sa pag-assemble ng PV railings. Ito po ay splicer. Ginagamit ko ito sa pandugtong ng PV railings. Dalawang PV railings pagkasamahin. So ganito po siya. So dito pa kakabit yung isa naman para mag-joint yung dalawang railings. Ito naman ay L-foot. Ito yung pinaka base. Dito ito ay kinakabit doon sa yero at dito sinasabit sa magiging foot, yung pinaka base footing niya. Ito naman yung end clamp. Ito yung magiging clamp sa solar panel. Pag solar panel kakabit, dito siya kakabit. Dito yung clamp po siya. At minsan naman ay mid clamp pagitan ng dalawang solar panel. Pag pinagdikit yung dalawang solar panel, doon siya nilalagay. At yung panghuli, yung earth clamp. Ito yung connection ko sa earthing ground papunta doon sa earthing rod na ibabaon ko sa lupa. So lahat ng solar panel ay lalagyan ko ng ganito para may protection siya sa lightning surge, para safety yung ano natin. Doon ko ito ilalagay sa solar panel. At saka maglalagay din ako dito sa railing. At second day na tayo sa installation ng ating PV railings. So ang panahon ngayon dito ay maganda, makulimlim, hindi mainit. Kaya maganda yung simula ng araw na to. At kahapon ay naikabit ko ng itong mga PV railings dito sa bubong. At nagkabit din ako ng isang solar panel. Yun, at naikabit ko. At kaya naman pala mag-isa. Diskarte lang kung paano ikabit. At dito sa PV railings may konting back job ako. Itong lagayan ng clamp ay sa ibaba ko na ilagay. At yun ay binaliktad ko na. So bago ko ikabit itong solar panel ay bubutasan bubutasan ko muna itong gilid ng solar panel para lagayan ng earthing clamp. Yung iba ay nilalagyan lang nila dito, nilalagyan ng earthing lugs at jumper lang dun sa magkabilang panel. Sa akin gagamitin ko yung clamp para ika-clamp ko na lang dito sa gilid dire-diretso. Ayaw ko na nang maglagay ng terminal lugs. Okay naman dito butasan. Malaki naman yung espasyo, halos 1 inch. So lahat ng yan bubutasan ko para lagayan ng earthing clamp. So yun, at tuloy na tayo sa installation.
guys, yun at natapos ko nang ikabit itong 10 solar panel dito sa bubong. At sa ngayon po ay hindi ko muna pinagkabit itong mga MC4 connector. At pansamantalang nilagyan ko lang muna ng insulation tape. At baka kasi mapasukan ng tubig ulan at biglang umulan ngayon. At baka pagmulan pa ng corrosion yung terminal ng MC4. So ito rin ay nakaabang na rin yung PV cable ko. At yan ay papunta doon sa baba, doon sa DIY workshop. At sa susunod na video ay i-assemble ko na yung hybrid inverter. Ilalagay ko sa panel board, marine board, at yung mga distribution box ay i-wiring ko na. At para pagkatapos ay maikabit ko na lahat at masimulan ko ng i-commissioning pa isa-isa. So sa ngayon, standby lang ito at ikukunik ko lang to pag ready na yung hybrid inverter ko. So yun lang po muna. Salamat po sa panonood at abangan nyo po ang susunod na episode sa hybrid solar setup na ito. Salamat po.